pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, atin na pong alamin ang propesiya ng babae at ang dragon. Gaya na napag-aralan natin sa part 9a, ang babaeng malapit ng manganak na may koronang 12 bituin na nakatungtong sa buwan at nararamdam ng araw ay sumisimbolo sa bansang Israel. At napag-aralan natin ang mga matitinding paghihirap ng bansang Israel na kanyang pinagdaanan sa history mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya siya ay tinatawag na babaeng malapit ng manganak. Ang Revelation chapter 12 na ito ay tumatalakay sa history at prophecy ng Israel. At ito rin ay tumatalakay sa history at prophecy na rin ni Satanas kung papaano niya usigin ang bansang Israel. Ang history ng babae at ang dragon na ito ay tumatalakay mula verse 1 hanggang verse 6. At ang propesya naman ng babae at ang dragon na ito ay tumatalakay mula verse 7 hanggang verse 15. Kaya both prophecy at history ang tinatalakay sa Revelation chapter 12 na ito. Ngayon, simulan na natin sa pagbabasa. Simulan natin sa verse 1 to 6 na tumatalakay sa history ng babae at ng pulang dragon. Pahayag chapter 12 verse 3, isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may koronang bawat ulo. Ang pangitaang ito ay simbolo lamang sapagkat ito ay malayong mangyari sa katotohanan o gawing literal. Ang simbolong pulang dragon ay pinaliwanag din ni Juan sa verse 9. Kaya basahin natin ang verse 9. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas ng pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Malinaw na ang pulang dragon pala ay kumakatawang kay Satanas na gaya ng sinabi ko kanina. At may 4 na description dito si Satanas. Siya ay pulang dragon, siya ay may 7 ulo at 10 sungay, siya ay ang matandang ahas, siya ang dumaya sa buong sanlibutan. Una, ang pulang dragon. Kapag sinabi pong pulang dragon, ang kulay pula ay kulay ng dugo. The color red symbolizes death and more specifically, murder. Sumisimbolo na si Satanas ay mamamatay tao. Ito ay tugma sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa John chapter 8 verse 44, ang Diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Malinaw na iisa ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus at sinasabi ng Book of Revelation na si Satanas ang author ng pagpatay ng may buhay. Pangalawa, siya ay may 7 ulo at 10 sungay. Magtataka kayo kung bakit si Satanas ay may 7 ulo at 10 sungay din, gaya ng Antikristo na may 7 ulo at 10 sungay. Kagaya na napag-aralan natin sa part 4, ang 7 ulo at 10 sungay ay kumakatawan sa one world government na mangyayari sa 7 years of tribulation. Ito ay sa pangunguna mismo ng Antikristo. Ibig sabihin kung ang Antikristo ay may 7 ulo at 10 sungay na kumakatawan na siya ang head ng one world government at si Satanas ay may 7 ulo at 10 sungay din, meaning pinapakita dito na si Satanas talaga ang author ng one world government o new world order na mangyayari sa 7 years of tribulation. Malinaw na ang new world order ang nasa likod nito ay si Satanas mismo. At malinaw sa verse na ito na pinapahiwatig na si Satanas ang mamumuno sa natitirang 7 years of tribulation sa katauhan ni Antikristo. Pangatlo ay yung matandang ahas. Pinapakita dito yung history ni Satanas nung panahon ni Eva at Adan. Siya ang unang manunukso. Ahas, ang una niyang ginamit na katawan dito sa mundo para ibagsak ang ating mga magulang na si Eva at Adan, na naging dahilan kung bakit naging makasalanan ang estado ng sangkatauhan. Pang-apat ay yung dumaya sa sanlibutan. Si Satanas ang master deceiver sa buong mundo. Siya ang author ng lahat ng panininlang dito sa mundo. Siya ang master of misinformation, false religion at false gospel. At dahil kabisado din ni Satanas ang Biblia, kaya niyang ituwis ang salita ng Diyos sa false gospel.
Kaya siya ang author ng mga false religion gaya ng pagan religion, cult religion, at perverted Christian religion. Ang perverted Christian religion na ito ay modernong makinarya ni Satanas para dayain ang mundo, palayo sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Ayaw ni Satanas na malaman natin ang totoong gospel, kaya pilit niyang ginagamit ang religion or fake Christian religions para hindi makita ng tao ang tunay na gospel ng Biblia na tinuturo ni Apostol Pablo. Kaya napakayaman sa impormasyon ang tungkol kay Satanas sa verse 3 na ito. Ngayon, basahin natin ang verse 4. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito ay isilang. Ang sabi diyan, sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Ano ba ang ibig sabihin ng the 1/3 ng bituin sa langit ay sinaklot ng kanyang buntot? Ang figure of speech na sinasabi diyan ay tinatalakay ang unang rebelyon na sinangkutan ni Satanas. Kapag po ang Book of Revelation ay nababanggit ang mga bituin sa langit, madalas ito ay tumutukoy sa mga anghel sa langit. Babasahin natin ang Revelation chapter 1 verse 20. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Ang liwanag ng konteksto ng Book of Revelation na madalas ang stars in heaven ay tumatalakay sa mga anghel. Noong si Satanas ay nagrebelde sa langit, 1/3 ng mga anghel sa langit ay sumama sa kanya. At ito po ang kauna-unahang pandarayan ni Satanas sa history ng kanyang buhay. Remember, si Satanas ay may angking talino na mag-brainwash ng nilalang o grupo ng mga nilalang sa maling idea. Ayon sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 17 at Ezekiel 28 verse 11 to 17, si Satanas ay dating si Lucifer na pinakamagandang anghel sa langit. Before the creation, si Lucifer ay kilalang nagbabantay sa kabanalan ng Diyos ayon kay Ezekiel. Alam niya ang kabanalan ng Diyos dahil siya ay tinatawag na anointed cherub ayon sa Ezekiel 28 verse 14. Dahil sa kanyang kagandahan, pumasok sa puso niya ang kasalanan ng kayabangan. Ayon kay Isaiah, ang pagiging ambisyoso niyang maging kapantay ang Diyos ay pumasok sa kanyang puso. At ito ang kanyang naging kasalanan. Pumasok sa kanyang puso ang kasalanan. At dahil ang langit ay banal na lugar at si Lucifer ay madaling napansin ng Diyos na siya ay contaminated na ng kasalanan, siya ay pinalayas ng Diyos sa langit. At ayon sa verse na ito, sinaklot ng kanyang buntot ang mga bituin sa langit, ay naging malinaw na ang 1/3 ng mga angel sa langit ay sumama sa kanya sa kanyang pag-aaklas ng rebellion. Ang 1/3 ng mga angel na ito ay tinatawag na fallen angels. Kaya sa verse 4, tumatalakay pa rin sa history ni Satanas. Pagkatapos tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang sanggol na binabanggit diyan ay paglalarawan sa pagsasakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Kaya ever since, si Satanas ay nais niyang wasakin ng bansang Israel para hindi masakatuparan ang propesiya ng paghahari ni Kristo dito sa lupa. Ngunit isang masaklap na kabiguan ni Satanas nang mapako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Akala niya nang mamatay ang ating Panginoong Hesus ay hindi na ito mabubuhay. Ngunit ginamit ng Diyos ang kamatayan ng kanyang anak na dahilan para matapos ang sumpa ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang dugo na siyang katubusan ng tao. Dito nawala ng kamandag ang kasalanan at kamatayan na siyang ikinatalo ni Satanas. Ang sabi diyan ng babae nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Meaning mula sa sabsaban hanggang sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. Nais na i-emphasize ni Juan na ang paghahari ng batang ito. Ang ating Panginoong Hesus ay nakatakda ng maghari sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa at magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa.
Ang kaharian ng Diyos ang nais i-emphasize ni Juan dito. Ito ang mensahe ng Gospel of God's Kingdom. Verse 6. Ang babae naman ay patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos sa kanya upang alagaan siya roon sa loob ng 1,260 na araw. Ang 1,260 days is equal to 3.5 years. Ibig sabihin, ang bansang Israel sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation ay tatakas sa ilang. Ang tanong, saan part ng 7 years of tribulation tatakas ang babae sa ilang? Ito ay sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Dahil ang kalagitnaan ng 7 years of tribulation, dito nalalapastanganin ng Antikristo ang templo at dahilan para magsisi ang Israel sa pag-aakala nilang si Antikristo ang kanilang Mesaya na naging dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay magsisitakas sa ilang. Ito ay napag-aralan na natin sa Part 8a. Ngayon, ang propesiya ni Juan mula verse 1 hanggang verse 5, pinapakita dito yung flashbacks ng history ng Israel at history din ni Satanas. Tapos na tayo sa flashback ng dragon o ni Satanas at ng babae na siyang bansang Israel. Sa mga sumusunod na verses, dadako na tayo sa future na mangyayari sa Israel sa gagawin ni Satanas para wasakin ang Israel. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang pulang dragon at ang unang halimaw ay pareho may 7 ulo at 10 sungay. Meaning sila ay magkaisa at author ng one-world government sa 7 years of tribulation. Sa physical world, si Antikristo ang uusig sa bansang Israel. Sa spiritual world, si Satanas pala ang totoong umuusig sa Israel. Kaya maraming magaganap sa middle of tribulation. At isa dito ay may mangyayari sa spiritual realm na hindi nakikita ng tao. At ito ay yung sinasabi ng verse 7 to 8. Pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalayas sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas ng pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa pati ang kanyang mga kampon. Sa dimension ng spiritual world, magkakaroon ng digmaan sa langit sa middle of tribulation. At dahil ito ay book of prophecy, ito ay mga future events. Mangyayari pa lang sa future. At dahil ang labanan ni Miguel Arcangel at Satanas ay nakasulat dito sa book of Revelation, meaning ito ay mangyayari pa lamang sa future. Kaya ang senaryong labanan ni Arkanghel Miguel laban kay Lucifer at ang kanyang mga kampon ay isang future events. And more specific na mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Wala po kayong makikita sa mga Old Testament books o ibang libro maliban dito sa Book of Revelation. Ang digmaan sa langit, which is si Miguel at si Lucifer, ay maglalaban. Kundi dito lang po sa Book of Revelation, ito mangyayari. Meaning, hindi po totoo yung nakagisnan nating kwento na ang labanan ni Lucifer at Miguel ay nangyari nung nagkasala si Lucifer at pinalaya sila sa langit. Wala pong sinabi ang Old Testament books na pinalaya si Lucifer mula sa langit sa pamamagitan ni Arkanghel Miguel. Ayon sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, dito nabanggit si Lucifer o si Satanas kung anong nangyari sa kanya pagkatapos niya magrebelde sa langit. Ang sabi sa Isaiah 14 verse 12, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw ay nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinasabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng bituin ng Diyos ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit ano nangyarit nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan. Kung babasahin natin sa English ang verse 12, ang maningning na umaga dito ay isinalin sa salitang Lucifer. At ang verse 15, sabi dito kung paano siya pinalaya sa langit. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan. Ang daigdig ng mga patay sa salitang Hebreo ay Sheol at sa salitang Griego ay Hades.
yan ay lugar ng mga kaluluwang hindi naligtas or unsaved souls. Wala pong sinabi diyan na nagkaroon ng digmaan sa langit, kundi simpleng pinalayas lang si Satanas at ang kanyang kampon sa langit. Wala pang digmaang nangyayari. Isa pa rito ay sa Bagong Tipan. May sinabi din si Apostol Pablo tungkol kung saan naninirahan si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ephesians 6 verse 12, "For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world ruler of this darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Magtataka kayo sa verse na yan, yung word ruler of this darkness and spiritual host of wickedness ay nakalocate sa heavenly places. Alam naman natin ang word ruler of darkness dito ay si Satanas at mga spiritual host of wickedness ay mga fallen angel ang tinutukoy dito. Sabi diyan sila ay nakalocate sa heavenly realms o sa high places o sa himpapawid. Pwede rin ito sa universe. So ibig sabihin, bagamat tinapon si Satanas sa Hades o sa daigdig ng mga patay, nakakalabas din pala sila at may access sa heavenly places. Meaning, minsan nasa Hades si Satanas, minsan nasa kalangitan din siya. Well, ito ay harmonized nung tinukso ni Satanas si Job sa aklat ng Job. Babasahin natin ang Job chapter 1 verse 6 to 7. Hinamon ni Satanas ang Diyos na subukan si Job. Meaning, meron din pala siyang access sa trono ng Diyos. Dumating ang panahon ng mga anghel ng Diyos ay umarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, "Anong gawain mo ngayon?" Nagparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Sa verse na yan, malinaw na kahit may meeting ang mga anghel sa langit, si Satanas ay minsan sumasama din sa pagpupulong ng mga anghel. Kaya malinaw na si Satanas pala mula noon hanggang ngayon, bagamat tinapon siya sa Hades, may access din pala siya sa kalangitan. Verse 10, "At narinig ko isang malakas na tinig buhat sa langit ang nagsabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na ng kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ang kanilang pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay." Sa dalawang verse na yan, pinapakita ni Juan na nagdiwang ang mga nasa langit dahil pinalayas na sa langit yung si Satanas, which is ito yung labanan ni Miguel Arcangel laban kay Lucifer at sa mga hukbo nito. Pinapakita dito na pinalayas na daw yung toxic sa langit na siyang author ng pagpatay sa mga tribulation saints sa lupa. Pinapakita din sa mga oras na ito na binigyan na ng authority ng Diyos si Kristo para sa paghahanda ng paghahari ni Kristo sa lupa. Verse 12, "Kaya't magalak kayo kalangitan at lahat ng naninirahan diyan, subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding pot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Pinapakita sa verse na ito na magalak daw ang sangkalangitan dahil gaya ng sinabi sa verse 11, pinalayas na sa kalangitan yung accuser na si Satanas, which is ito yung mangyayari sa future. Ngunit may warning dito yung sinasabi sa second line, "Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat matinding pot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Kaya sa future, sa second 3.5 years sa tribulation, sa lupa maninirahan si Satanas pati ang kanyang ibang mga kampon. Meaning, nagbabanta ito na isang malaking panganib dahil iba na ang mundo sa panahon na ito. Dahil si Satanas ay nasa lupa na at hindi na siya makapunta sa langit, ang magiging buhay ng tao sa mundo sa Great Tribulation ay isang bangungot sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil kaunting oras na lamang ang kanyang masasayang araw, which is ito ay 3.5 years na lang bago maghari dito si Kristo sa lupa. Lahat ng ito ay mangyayari sa spiritual world or dimension. Sa dimension naman ng physical world, since si Satanas ay magsasakatawang tao, siya mismo ang Antikristo na siyang uusig sa Israel. Yun ang dahilan kung bakit yung pulang dragon ay may 7 ulo at 10 sungay na inaatake ang babaeng buntis.
Kaya harmonize ito sa propesiya ng Antikristo na napag-aralan na natin sa part 5. Gaya na napag-aralan natin sa part 5, sa middle of tribulation, mamamatay at mabubuhay ang Antikristo. At napag-aralan natin na si Satanas na pala yung espiritu na meron ang Antikristo. Kaya ito ay parallel na propesiya ng Antikristo sa middle of 7 years tribulation. Verse 13 to 14. Nang makita ng dragon na tinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae binigyan ng mga pakpak na malaking agila upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Ang katagang nang makita ng dragon ay tinapon siya sa lupa means dito niya naisip na kaunti na lamang ang kanyang panahon kaya kailangan na niyang magmadali. Wala na siyang access sa kalangitan kaya yung galit niya ay bubuntong niya sa bansang Israel. Kaya ang sabi diyan, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol ng lalaki means matinding persecution ang gagawin ni Satanas sa last 3.5 years. Kaya sa kanyang mekanismo sa katauhan ng Antikristo, dito niya lulusubin ang Israel. Gaya na napag-aralan natin sa part 8a, lulusob ang Antikristo sa Israel kasabay ng pagpatay ng 2 saksi at dito nalalapastanganin ang templo. Ito ang dahilan kung bakit tumakas ang remnant ng mga Hudyo papuntang ilang. Ang sabi diyan, ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak na malaking agila upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Ang sabi diyan, binigyan ng pakpak na malaking agila ang babae papuntang ilang. Ngayon ang tanong diyan, saan ba yung ilang? At ano yung pakpak ng agila? Dalawa ang tanong natin dyan. Una, saan ba yung ilang na sinasabi na malapit sa Israel? Sinasabi sa verse na yan, ang babae o ang bansang Israel ay aalagaan ng Diyos sa loob ng 3.5 years. Majority ng mga Bible scholars ng end times ay naniniwala na ito ay sa lugar ng Petra or Ancient Edom na sakop ng Wadi Musa, Jordan sa panahon natin ngayon. Ito ay matatagpuan sa southern part ng Israel sa Jordan. Bagamat ang Biblia ay hindi tahasan nagsasabi na ang natitirang lahi ng Israel sa Great Tribulation ay tatakas sa Petra, maraming mga Bible scholars ay naniniwala dito. Ang posibilidad nito ay ayon sa kasaysayan ng Israel mula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ngayon. Ang mamamayan ng Ancient Edom ay nagmula sa lahi ni Esau na kapatid ni Jacob. Sa madaling salita, ang mga Edomita ay nagmula din sa lahi ni Abraham. Ang lahi ni Esau ayon sa Biblia ay nanirahan sa lupain ng Jordan sa panahon ngayon. Ayon sa Jewish historian na si Josephus, ever since ang mga Hudyo ay madalas tumatakas papuntang Edom o Petra sa tuwing dumadaan na sila na matinding persecution simula pa noong ika-6 na siglo BC. Halimbawa dito sa panahon ng pagsalakay ng Babylonian sa Huda noong ika-6 na siglo BC, ng Jerusalem at ang templo ay nawasak. At isa rin dito ng wasakin ng mga Romano ang lungsod at ang templo noong 70 AD, maraming Hudyong tumakas sa bundok sa tabi ng Dead Sea. Ang ilan sa kanila ay tumakas sa Bosra at Petra sa timog ng Dead Sea. Ayon sa librong Petra in History and Prophecy ni Dr. N.W. Hutchings, ang Petra ay humigit kumulang na 140 kilometers sa timog silangan ng Jerusalem. Dahil sa mga partikular na pangyayaring ito, maliwanag na hindi masyadong malayo ang kanilang destinasyon. Kahit na ito ay magiging isang mahirap na paglalakbay, ito ay hindi masyadong malayo para sa mga pedestrian. Ang pangyayaring ito ay pareho din ng pangyayari noong sila ay tumakas mula sa Ehipto at parehong senaryo na sila ay iingatan ng Diyos. Kaya sanay na ang bansang Israel na laging tumatakas sa Petra ayon sa Biblia. Malinaw sa Revelation chapter 12 verse 14 na ang babae ay binigyan ng mga pakpak na malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. At harmonize ito sa instruction ng ating Panginoong Yesus sa mga Hudyo na nakasulat sa Mateo 24.
kung ano ang gagawin nila sa middle of tribulation pagkatapos lapastanganin ang templo. Ang sabi sa Mateo 24, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit anumang nasa loob ng bahay, at nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa araw na iyon, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdarana sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula pa ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahon na iyon. Napakalinaw sa verse na ito na ang Mateo 24 talaga ay para sa mga Hudyo sa dispensation ng tribulation age. Ang instruction sa kanila kapag nangyayari na raw na lapastanganin ng templo, tumakas na raw sila sa kabundukan. Sapagkat sa panahon na lapastanganin ng templo, dito na mangyayari yung tinatawag na Great Tribulation na hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan at hindi na mararanasan magpakailanman. Ibig sabihin, isang beses lang itong mangyayari sa kasaysayan ng mundo. At sa verse 22 na kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang daw sa mga hinirang, which is yung bansang Israel, paiikliin ang panahon na iyon. Tama ang sabi ni Kristo na maikli lang ang panahon na iyon sapagkat ito'y 3 taon at kalahati lamang. At take note, sabi diyan, tumakas sila sa kabundukan. Ang tanong, saan kabundukan ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Ang mga bundok sa Israel ay hindi masyadong mataas, kaya wala sa Israel ang kabundukan na sinasabi dito. Sa Petra, ang mga bundok ay humigit kumulang 1,500 metro ang taas na siyang pinakamataas sa Jordan. Kaya ang kabundukan sa Petra ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito. Magiging napakahirap para sa mga puwersa ng kaaway na maabot ang mga Hudyong nakatago dito. Remember, ang bulubundukin ng Petra ay mga bato. More on rock formation ang lugar na ito. Kung titingnan mo sa Google Map, bago mo marating ang Petra, isang makipot na daraanan na napapaligiran ng matataas na rock formation. Hindi kakasya ang alimang sasakyan gaya ng mga tangke or any war machine vehicles. Kasya lang dito ang mga grupo lang na tao. Kung titingnan nyo dito sa mapa mula sa Petra Visitor Center, ang dadaanan mo ay isang makipot na daanan. Kung titingnan mo kung gaano ito kasikip, ito yung entrance at makikita nyo dito na kahit isang malit na tangke ay hindi makakapasok dito. Secured talaga. Talagang tao lang ang makakadaan dito papunta sa pinaka-Petra mismo. Isa pang anggulo, no? Kaya mula sa Petra Visitor Center, lalakarin mo ang kalyeng ito hanggang sa makarating ka sa Alsik. Yan po yung makipot na daan hanggang makalabas ka ng Treasury hanggang sa marating mo ang Petra. At ito rin yung tinatawag na Great Temple. Sa mga videong ito, nagpapakita na safe, nuclear-free, bomb-free, or tank-free ang lugar na ito. Pwede lang dito ay pasukin sila ng army ng Antichrist. Ngayon, kung sila ay aalagaan ng Diyos at iingatan sa loob ng 3.5 years or during Great Tribulation, may mga supported verse ba na nagpapahiwatig na sa Petra dadalhin ng Diyos ang Israel sa panahon ng Great Tribulation? Daniel 11:41, papasukin din niya ang lupang pangako at libo-libo ang mamamatay sa labanan. Ngunit makakaligtas ang mga Edomita, Moabita at mga nalalabing Ammonita. Ang konteksto ng Daniel chapter 11 ay pananakop ng Antikristo sa Middle East na siyang kumakatawan sa hari ng Syria. We will study Daniel chapter 11 sa part 11. Sa verse na yan, pinapakita na ang lugar ng mga Edomita, Moabita at Ammonita ay makakaligtas sa pananakop ng Antikristo, which is ito yung bansang Jordan, more particular sa Petra. Sa panahon natin ngayon, ang Petra ay parang ghost town na lang ngayon. Kaya sa panahon natin, ito ay bakante at pwedeng tirhan ng halos 1,000,000 na tao. Kaya yan malamang ang dahilan kung bakit hindi sasakupin ng Antikristo dahil walang estado sa lugar na ito.
Kaya naniniwala ang mga Bible scholars na dito tatakbo ang natitirang lahi ng mga Hudyo during Great Tribulation. Meron pang isang verse sa Bible na propesiya tungkol sa second coming of Christ. Ito ay nakasulat sa Isaiah chapter 63. Sino itong dumarating sa buhat sa Edom, buhat sa borsa na maringal na kasuutan ay kulay pula? Sino ang magiting na lalaking ito na kung lumakad ay puno ng kasiglahan? Ako ang nagbabadya ng tagumpay, ang kalakasan ko'y sapat upang kayo'y iligtas. Bakit pula ang iyong suot? Tulad ng damit na nagpipisa ng ubas upang gawing alak. Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin, tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit, kaya natigmak ng dugo ang aking damit. Sa tindi ng aking galit, dinurog ko ang mga bansa, aking binuho sa kanila ang dugo sa lupa. Ang verse na ito ay pagkatapos ng Battle of Armageddon. Ang pagbaha ng dugo sa Battle of Armageddon ay nabanggit din sa Revelation chapter 14. Babaha ng dugo sa Valley of Megiddo. Kaya harmonize ang Isaiah 63 sa Revelation chapter 14. So ibig sabihin sa second coming of Christ, pagkatapos ng Battle of Armageddon, pupunta siya sa Petra na tinataguan ng mga Israelita during the last 7 year of tribulation. Pangalawa, ano naman ibig sabihin na siya ay binigyan ng pakpak ng agila? Maraming modern interpretation na gaya ni Hall Lindsey na popular na nagtuturo ng end times sa generation natin ay nag-i-interpret na yung pakpak ng agila dito ay sumisimbolo daw sa United States Air Force. Na during Great Tribulation, tutulungan daw ng United States ang Israel na makatakas papuntang ilang. Well, yan din ang akala ko dati. But if we really rightly divide the scriptures ay malabo po itong mangyari. Dahil mula Jerusalem hanggang Petra ay may layo lamang na 134 kilometers or 85 miles lang ang layo na pwede na nilang lakarin. Kumbaga dito sa Pilipinas mula Malabon City hanggang Palawig Zambales lang ang layo. At ang Petra po ay bulubundukin at rock formation ng mountain. Saan lalanding ang eroplano dito? Sabi nila yung mga tatakas daw ay galing sa iba't ibang mundo. Saan nila nakuha yun? Ang mga tatakas ba ay mula sa Israel o sa iba't ibang panig ng daigdig? Well, maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Yesus kung saan magmumula ang tatakas. Kung babasahin natin ang Mateo 24 verse 16, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang liwanag sa verse na yan ay yung mga tatakas daw ay mula sa Judea, mula sa southern part ng Israel. Meaning, sa Israel lang manggagaling ang tatakas ng mga Hudyo. At kung sa Israel lang naman ito, tila imposible yung theory ni Hall Lindsey na airlift ng United States ang pakpak dito. Dapat po kasi natin maintindihan mga kababayan na ang pag-i-interpret po ng Bible ay dapat kinukuha din po natin sa Bible, hindi sa theory ng ibang pastor. Ang pakpak ng agila ay simple figure speech na madalas na nababanggit sa Old Testament. Ito ay parehong terminology na ginagamit sa Old Testament nang ang bansang Israel ay niligtas ng Diyos laban sa Ehipto. Kung babasahin natin ang Exodus chapter 19 verse 4, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala ng kanyang mga inakay. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 32 verse 11, isang inahing agila ang kanyang katulad, sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad upang ang Israel hindi bumagsak. Sinasalo niyang ang malalapad niyang pakpak. Meaning kapag sinabing I carried you with my eagle's wings, ito ay nagpapakita ng pag-iingat ng Diyos sa Israel sa panahon ng kaguluhan. Kaya sa dalawang verse na yan, nagpapakita na ang figure of speech na sa Bible na pag-iingat na gaya ng pakpak ng agila ay sumisimbolo na ang Israel ay iingatan ng Diyos during Great Tribulation sa lugar ng Petra, Jordan. Kaya ang bida pa rin dito ay ang Diyos, hindi po yung United States of America. Ngayon, hindi nga lang natin alam kung papaano sila iingatan ng Diyos, anong paraan, sino ang involved. Ang mahalaga, iingatan sila ng Diyos laban sa Antikristo. Kung anong sinasabi ho ng Biblia, dun lang po muna tayo. Ito ay nakaprophesy na ayon sa Bible. Verse 15, dahil dito ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangayin ang babae.
Datapwat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon kaya't naligtas ang babae. Ang interpretasyon sa verse na ito ay pwedeng literal o pwedeng another figure of speech na binabanggit din sa Old Testament books. Pwedeng literal na babaha sa Petra, malahimalang bubuka ang lupa at lalamunin ng lupa yung tubig, which is nangyayari din naman ito sa Israel sa Old Testament history books. Pero majority ng Bible scholars na ito ay figure of speech na ang pagbaha ay sumisimbolo sa paglusob ng isang malaking hukbo ng mga sundalo laban sa Israel. At ang Biblia ay maliwanag dito. Babasahin natin ang Isaiah chapter 8 verse 7 to 8. Ipapadala sa kanila ng Panginoon ang hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo na lulusob tulad ng malakas na agos ng ilog Euphrates. Parang baha itong aagos sa Huda, tataas ang tubig ng hanggang leeg at lalaganap ito sa buong lupain mo, o Emmanuel. Ngayon, hindi sinasabi ng verse na ito yung pagbaha sa ilog. Hindi ito tungkol sa pagbaha na mula mismo sa ilog Euphrates na pupunta sa Israel. Ang sabi diyan, parang baha ito na aagos sa Huda. Ang tanong, ano daw yung parang baha? Ang sabi diyan, ang hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo na lulusob tulad ng malakas na agos ng ilog. Sabi diyan, tulad daw ng agos ng ilog, meaning figure of speech ito. Sa madaling salita, ang paglusob pala ng maraming pulutong na hukbo ng Assyria ay umahalin tulad sa pag-agos ng ilog para wasakin ng Israel na gaya ng isang malaking baha. Kaya kung i-interpret natin ito figuratively, make sense na may senaryo pala na may malaking hukbo na lulusob sa Petra na kinaroroonan ng mga nagtatagong Israelita para wasakin ang natitirang lahi ng Israel. Pagkatapos nilang tumakas papuntang Petra, uutusan ng Antikristo ang World Army para eliminate ang bansang Israel sa pamamagitan ng stormtroopers o mga libo-libong sundalo lamang. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, army lang ang pwedeng pumasok sa Petra. Hindi kasya ang mga helicopter, tangke, or any machine war vehicles. Makes sense din na army lang dahil ito ay may nag-iisang masikip na daanan para makapasok sa Petra. Kaya sa loob ng Great Tribulation, lulusubin ng hukbo o army ng Antikristo ang Petra para tapusin ang mga nagtatago dito. Pero maliwanag sa verse na yan na hindi magtatagumpay ang Antikristo o si Satanas dahil ang sabi sa last line, at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon kaya naligtas ang babae. Wala tayong idea kung paano mangyayari ito pero malinaw sa verse na ito na kahit lumusob pa ang libo-libong hukbo ng Antikristo, hindi siya magtatagumpay. Verse 15. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. Sa verse na yan, sa galit daw ni Satanas o ng Antikristo, sa pagkatalon ng hukbo ng Antikristong lipulin ng bansang Israel na nagtatago sa Petra, binalingan daw ng galit yung nalalabing lahi ng babae na nanatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. So ang tanong, sino yung lahi ng mga Hudyo rin pero nananampalataya kay Kristo Jesus? Sino yung mga taong lahi ng Israel pero Kristiyano? Sino ba yung Christian Jews sa panahon ng Tribulation Age? Well, ang duda ko dito mga kapatid ay yung 144,000 na mga Hudyo. Gaya na napag-aralan natin sa Part 8C, ang mga 144,000 na mga Hudyong ito ay tinatakan sa noo bilang proteksyon sa kanila ng Diyos para hindi sila dapuan ng galit ng Diyos. Kung babasahin natin muli, Pahayag chapter 7 verse 2 to 4, at nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ng pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat, ang mga punong kahoy hanggat hindi pa nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang na tinatakan, 144,000 buwat sa 12 lipi ng Israel. Gaya ng napag-aralan natin sa Part 8C, ang 144,000 na Hudyong ito ay posibleng mangangaral sa natitirang 3.5 years sa Great Tribulation. Kaya sila tinatakan para hindi sila dapuan ng puot ng Diyos.
Ang pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo ay matatapos sa second coming of Christ. Sila marahil ang binabanggit dito ng huling evangelist bago dumating si Kristo. Kung babasahin natin Mateo chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Sa verse na yan, bago daw dumating ang ating Panginoong Hesus, ipapangaral daw ang mabuting balita. Ang tanong, anong gospel ba ang pinapangaral sa 7 years of tribulation? Ang sabi diyan, magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. So ibig sabihin, during 7 years of tribulation, babalik sa gospel of God's kingdom ang gospel na ipapangaral dito. Hindi po gospel of grace na ipinapangaral ni Apostol Pablo, kundi gospel of God's kingdom na pinapangaral ni Juan Bautista ng ating Panginoong Hesus at ang 12 alagad. Kaya malinaw na ang dispensation talaga ay totoo at makatuwiran. Gaya na napag-aaralan natin sa part 8D, ang gospel of God's kingdom ay nireject ng mga Hudyo. Kaya bumaling ang Diyos sa mga hentil at ang gospel sa mga hentil na gaya natin ay gospel of God's grace. Now, after the rapture, balik ulit sa gospel of God's kingdom. Kaya harmonious talaga ang Bible if we carefully, rightly divide the scriptures. Ang gaya na napag-aralan natin sa part 8C, ang 144,000 na mga Hudyong ito ay mangangaral sa buong mundo sa Great Tribulation, sa last part ng 7 years of tribulation. At sa Revelation chapter 14, ang mga 144,000 na mga Hudyong ito ay nasa langit na pagkatapos ng Great Tribulation or sa ika-7th year na ng Tribulation. It seems na pinapatay din sila ng halimaw, kaya lahat sila ay nasa langit na at nagpupuri na sa Diyos. Maaring dumanas ng martyrdom ang 144,000 na ito dahil maaring ligtas sila sa pot ng Diyos, pero sa pot ng Diablo at ng halimaw ay malamang hindi rin sila nakaligtas. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan verse by verse tungkol sa babae at ang dragon. Maliwanag na ito ay kumakatawan sa galit ng Diablo laban sa Israel. Ang galit ni Satanas sa bansang Israel ay makikita natin sa gagawin persecution ng Antikristo. Sa kalagitnaan ng 7 years ay lalabas ang tunay na kulay nito. At napag-aralan na natin ang natitirang lahi ng mga Hudyo ay dadalhin ng Diyos sa kabundukan ng Jordan sa Petra, na siyang magiging kanlungan ng Israel sa natitirang 3.5 years. Ang Diyos ng Israel ay muling magpapakitang gilas sa Great Tribulation. Gaya ng ginawa ng Diyos sa lumang tipan, na iingatan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala sa mga huling araw. Kahit ang 7 trompeta ng Diyos ay sila ay iingatan. Ang 7 trompeta ay sumpang ihipan ng 7 anghel sa Great Tribulation, ang dilubyong hindi malilimutan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang 7 trompeta ay ating pag-aaralan sa part 10.